Maliban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pangalan po ba kayong mababanggit ngayon? Sino-sino po ba sa tingin ninyo ang dapat humarap sa isasagawa ninyong sariling investigasyon sa Senado sa drug war killings? Well, tayo ay beneficiary ng mga ebidensya or information na nakalap ng House. Kaya hindi na natin kailangan magpasikot-sikot pa. Pwede na kami dumiretso sa source ng yung may claim na merong reward system. So pwede na nating unahin si former PCSO General Manager Garma. Tapos yung napinangalanan niya kasama sa chart niya si Colonel Leonardo. And then pwede pa tayong umatras ng konting panahon even before the start of the Duterte administration. Pwede nating imbestigahan ang nangyari sa Davao Penal Colony where allegedly drug lords yung tatlong Chinese na confirmed na pinatay doon. So yun, we will start immediately sa tanong whether or not the drug war under the Duterte administration was carried out in accordance with law. So, Komplikasyon po ba, Senador? Komplikasyon po ba yung pagkakadawit kina Senador, kapwa po ninyo Senador Bato de la Rosa at Bongo? Sisilipin nyo rin po ba ito at kailangan ba nilang mag-inhibit? Pagdating sa inhibition, hindi. Kasi member sila ng Senate. So as a matter of right, member din sila ng committee. As a matter of right, meron silang karapatan mag-attend. Tapos, ang style natin, bibigyan natin ng number of minutes ang kada miyembro na makapagtanong o makapagsalita. So depende na sa miyembro yon. Pwede niyang gamitin yung oras niya para magtanong. Pwede niyang gamitin yung oras niya to deliver statements. So kung andun yung dalawa, maybe they will use their time to defend themselves. Ialaw ko yun kasi member sila ng Senado eh. Member din sila ng committee, so they have the rights as well as the obligations of the members of the committee. So that is to say, sila po ay pagsasalitain at kasama rin po sila sa mga tatanungan. Hindi po ba? Yes, pwede silang magtanong. Ngayon, since this is a committee hearing, pwede rin kami magtanungan among ourselves. Pero siyempre yung resource person, hindi nila pwedeng tanungin yung member ng committee. So kami pwede ako magtanong sa kanila. Pero I cannot force them to answer, no? Okay. Pwede nilang sagutin, pwede hindi nila sagutin. Pero siyempre kung dinadawit sila sa hindi magandang kwento, ang logic tells me they will defend themselves. Bukas po ang Kamara para sa isang joint hearing. Ano po bang masasabi ninyo rito? Hindi ba't magulo yan? Magulo po ba yan o makakatulong? Maganda sa theory, mahirap i-implement yan. Kasi sa scheduling na lang, ang gulo-gulo na. Tapos, iba na yung level ng House eh. Medyo advanced na sila compared sa amin. Kaya nga sinabi ko sa umpisa, beneficiary nga kami ng mga revelation sa House. So gagamitin ko na yung yung alam natin ngayon because of the revelation sa House. Ngayon yung testigo gagamitin natin, iba naman ang style ko sa Senado, I will have to ask them some cross-examination questions to test their credibility. Okay. So ang ibig po ba sabihin nito hindi nagiging sapat at hindi nagiging simbilis ng dapat ang nangyayari pong investigasyon ngayon sa Kongreso, sa mababang kapulungan? Sa House ata, apat yung topics kasi nila eh. Kaya medyo understandable yun na medyo merong mga nalilito kung ano ng topic nila. So kami dito sa Senate, focus lang kami sa drug war under the Duterte administration. Tapos focus lang kami sa time na panahon na presidente si Rodrigo Duterte. Huwag na tayong bumalik sa time na mayor siya. Kung mayroong ibang gusto mag-investigate doon, sila na. Basta dito kami sa June 2016 hanggang June 2022. Papayagan ko siguro umatras ng a few weeks
before June 30 kasi preparation yun sa isang administration eh. So yun lang po, yun para focus lang po tayo. Narinig po namin ang inyong mga pahayag tungkol po dito sa naging kontrobersyal na press conference ni Vice President Sara Duterte. Pero dito po sa usapin na dagdag, tungkol po sa maaaring may implikasyong legal, kayo po ba'y sang-ayon? O ito po ba'y parang implikasyong politikal lamang? Well, ipaubaya ko na yan sa Department of Justice. Pero actually, nung narinig ko yun, as a lawyer, alam ko na you cannot be making threatening statements to high government officials. Eh. So, pag-aralan na po ng Department of Justice yan. Pero, siyempre, ano rin nila, i-consider din nila na political season na po ngayon. But meron din po siguro limits eh on anong pwede mong sabihin sa political season eh, di ba? I mean, so the Vice President, wala po siyang immunity mula sa ganitong klaseng mga pananagutan sa pananalita. Wala po. Wala. I believe wala. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Senate Minority Leader Coco Pimentel.